Maayong adlaw, maayong gabi sa inyong mga katawhan. So today, I really wanted to share with you yung aming journey, road trip papuntang Sagada. So I knew na some of you nagtatanong anong ginawa namin. So by the way, himay-himayin ko to. Content din to, no? So eto na, eto yung way namin sa Nueva Vizcaya, dito kami dumaan. Actually, lumuwas kami ng Maynila around midnight, almost midnight. And then, diretso kami ng Baguio. From Baguio, dumiretso naman kami papuntang Sagada. Wala kaming tour guide and it is our first time na pumunta dito sa lugar na to. And that's the best feeling kasi exciting talaga. Lahat kami, pati mga anak ko. You know, mostly yung yung mga lugar dito ay dead spot talaga. Except pag na dumaan ka na dito, na kami nakahanap actually sa Bontok na naka-experience kami na may signal. Pero from out Baguio papunta doon sa, basta gabi kasi yun ng dinaanan namin, medyo may mga dead spot talaga. But you know, we're so happy and punong-puno talaga, busog na busog yung mata namin sa mga magagandang tanawin. Grabe. So, ang daan namin is dito nga sa Nueva Vizcaya. And then, dumaan kami dito sa Ifugao. Banawe, yun, dinaanan din namin. Actually, some of my post kong lugar is part ng Banawe yon. Kaya lang, medyo mahaba kasi to. So, ito na lang muna, chachap-chapin ko na lang siya, no? I recommend kung kayong pamilya, especially kung gusto nyo talaga ng nature vibes, o gusto nyo talaga yung totoong thrill, totoong road trip talaga, na kahit yung mga anak nyo, mabibitawan talaga yung kanilang laro. Kasi, paano sila maglalaro? Wala ng internet, di ba? Pero, kahit nahawak nila yung phone, for sure magpipicture sila. Ma-appreciate nila yung bawat dadaanan nyo. Napakaganda talaga. As in, mamamangha ka talaga. Imagine mo, paikot-ikot kami dito sa bundok na to, and make sure lang, mas maganda talaga dumaan kayo dito pag umaga. Unlike sa gabi, pag never talaga na kumuha kayo ng driver na baka nakainom or what, baka wala nang gisingan kayo. Langit na diretso, simba ko. Pero, I'm so thankful kasi itong aking asawa ay magaling talagang driver. Hindi naman sa no, pero magaling talaga siyang driver. So, dito kasi papunta doon sa Sagada, ang tarik ng mga daan, paikot-ikot kayo, din meron pa yung time na nasa pinakataas ka talaga ng bundok, na pag nagkamali ka doon, nako, wala na talaga. So, ingat-ingat lang and make sure na nasa condition ang driver at ang sasakyan nyo. So, 'di ba? Ang ganda talaga. Imagine mo, napakaswerte ng mga nakatira dito kasi sa kanila, ano lang to, normal view. Pero sa atin, my gosh, priceless, no? And then, ang dito na ako, napakasagana ng tubig. Halos ang daming bukal dito, yung mga tubig na galing sa bundok. As in, napakalinaw ang tamis ng tubig. Alam niyo yun? And ito nga, kahit yung mga dito, sabi nga nila, may oras lang daw yung daan ng mga bus dito. Parang isa sa morning, then afternoon. Kaya halos wala kang makasalubong dito. Kami nga, nag-wonder kami, ano ba yan? Alam mo yung feeling na any moment, baka may biglang papara, yung mga ganun. Kasi dito sa side na to, wala siyang, ang lalayo ng pagitan ng mga bahay. So, pero nung bumalik kami, hindi na kami dito dumaan. Iba na yung dinaanan namin sa kabilang side na. Which is doon naman marami siyang bahay. But anyway,
Sa iba ko na yun ipapakita. Right now, ito yung ipinapakita ko yung dinaanan namin papuntang Sagada. Alam mo, dito sa lugar, merong isang, hindi ko na rin pinakita, pero sa ibang video ko, yung Batad, na which is yun yung pinakamalaki ding rice terraces. And then, kaya lang kasi naglakad din kami. Ang haba ng nilakad namin. Pero mas meron pa talaga. Kung gusto mong pinakamalaki at lumapit ka dun sa rice terraces, which is maglalakad ka pa. So, kami dito ito sa may Bontok. Imagine mo, nasa along the highway lang siya, no? Na makikita mo yung napakagandang lugar. And isa pa dito, may dinaanan pa kami na para siyang New Zealand vibes. Alam mo yun? Ayan na yun. Ito yung barangay Bayo, I don't know kung how they pronounce it, pero Bontok Mountain Province po ito. So, dito lang siya. Imagine mo, 'di ba? Ang sarap yung gusto mo lang mag-unwind, dito ka, sisigaw ka, magmumura ka, di naman. Pero, 'di ba, ang ganda. Talampas ba ang tawag dyan sa bundok na yan? Yung may patag siya, tapos pahaba yung bangin. 'Di ba? Talampas yun, tas bundok-bundok sa side. Kita mo naman, napakasagana din ng mga tanim nila kasi sagana sa tubig din itong bundok na to eh. Kahit saan ka makakita, alam mo yung rice terraces nga, sa gilid yan, puro running water. Yung sagana sa tubig talaga. As you can see, yun yung umiikot kami dyan. Rice terraces na naman. Ganun talaga siguro yung kanilang way dito. Pero napakasagana. Kaya ang ganda-ganda talaga ng kanilang mga tanim dito. Sagana at hindi siya tuyo, no? And this time, medyo rainy season talaga dito sa Mountain Province. 'Di ba? O kita mo naman yung mga stream nila, no? Kita mo talaga yung tubig. Yan ay nagmumula sa bundok. So pag umulan siya, ay grabe talaga yung tubig. So anyway, maayos din naman kasi meron siyang outlet yung tubig sa ilalim. Pero yung iba sa gilid lang siya ng daan, dumadaan yung tubig, 'di ba? 'Di ba nahawakan ko pa yung tubig. Nag-car wash pa kami bigla diyan ng libre, 'di ba? And then yun na nga, na tuloy-tuloy kaming bumiyahe kasi medyo late na rin. Kaya lang kasi kahit na magmadali ka, di mo talaga mapipigilan, mapapahinto ka talaga sa sobrang ganda. You wanted to capture that, moment, that scenery na ang ganda talaga. Wala na akong masabi, puro na lang ako alam mo yun. Alam mo yung feeling na yun. Tapos nakikita mo rin yung fogs, yung sea of clouds. Nako, wala. Dito pa lang yan, Diyos ko. Talagang mapapawaw ka na lang talaga. Yung parang, ay, ang sarap. Ano kayang feeling pag dito ka tumira, no? Alam mo yung kagagising mo. Siguro, araw-araw gusto ko magkape. Tatama rin ako magtrabaho. Kasi gusto ko lang nakatingin lang ako doon sa bundok. Nakatingin ako doon sa puro green, di ba? Lagi ako nagkakape. Ay nako, baka ma-high blood naman ako nito. Ma-over tayo sa So, yan, binabaybay namin. Kita mo, wala masyado ka ditong, hindi siya traffic. Wala din masyadong pumapat. I don't know why. Pero mayroon naman kasing mga maraming turista. Pagdating namin doon sa Sagada, marami siya actually turista. But I don't know kung meron pa siguro ibang daan. Siguro doon sa kabila. Pero dito kami dumaan. Kita mo naman, nakailang beses kaming huminto. Mamamangha ka talaga doon sa rice terraces nila, yung sa mga kabundukan, yung the way, yung how they put their community. 'Di ba ang linis, 'di ba? Tapos ayan nga, I don't know. Basta ang ganda talaga. Makikita mo, ito yung sinasabi ko na parang New Zealand vibes.
'Di ba? May running water dito, and then dun sa dulo may community siya actually. O 'di ba? Ang ganda. So imagine mo, itong mga tubig na 'to ay malinis po, galing siya talaga sa bundok. Ayun oh, yung komunidad na yon. Although we've tried sana na bababa kami, puwede naman kayong bumaba dun, kaya lang kung bababa pa po kami baka anong oras na kami makarating ng Sagada. So, and yet hindi namin alam kung anong exact talaga naming oras makakarating kami since lagi ngang nawawalan ng signal. So, yun lang, tuloy-tuloy lang, sinundan lang talaga namin yung daan papunta doon. And then meron pa kami ditong dinaanan na buong akala ko talaga yun na yun siyang Sagada. Pero it happens pala na siya ay part lang. Bontoc ito. Bontoc Mountain Province. So, hindi pa to ang dami. Talaga ang dami ng tao doon. And then, lahat sila namumuhay sa gilid ng sapa, ng ilog. Parang ganun. Basta, nasa kabilang phone ko kasi dahil that time ginagamit ko yung phone ko dahil doon sa ginagamit namin sa Google Maps. So, dito nga pala kami tumira sa XY